Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update for you for January 1 to 15, first half ng January 2026. Ayan, so this is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Paalala lang na hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings. Maging maingat kasi merong nagpapanggap na Mr. Queen PH all across social media. So be very careful. Kayo po yung magme-message sa akin kung gusto niyo ng private reading. Meron tayong link sa description or sa comment section. Okay? Baka ma-scam kayo. Ingat. Okay, so let's see, Leo, what is the energy for you? January 1 to 15, 2026. January 1 to 15 for Leo. Change. Uy, ang ganda nito. Tingnan nyo, oh. Nasa cocoon. Tapos, meron na siyang, pakpak. Para siyang, butterfly. You are about to transform into your highest form of individuality or authenticity. Pagiging totoo sa iyong sarili. And this is also going to bring you stability with number 4 energy here. I think ito yung kung dati mahiyain ka. Mas ngayon, mas magkakaroon ka ng confidence. Maybe meron kang mga binago, no, sa sarili mo. Yung iba merong mga enhancement, no? Pwedeng cosmetic, pwedeng surgical, 'di ba? Oo, surgical enhancement or cosmetic. Yung sabihin niyan, may ini-improve ka sa sarili mo. You are becoming a better version of yourself. Sineset mo talaga yan na sabi mo, sa January talaga, ayan, magsisimula na ang pagbabago sa iyong life. Let's see what else. Okay. Ease. Uy, ang ganda nito. Ang ease, this is about flow. Ibig sabihin, madali. Madali lang ang madali mo lang ina-navigate ang January, no? Starting January 1 to 15. Kumbaga parang everything is going to align according to your plan. So, halos wala tong obstacles. Kung meron man, kayang-kaya mo siyang gawa ng paraan or ayusin. Some of you will also focus on work, your career, your job, your business, or this is you putting in the work. Putting in the work para sa sarili mo, kung paano ayusin, baguhin, improve ang sarili mo. Para mas maging madali mong i-navigate ang January. So, halimbawa, dati, magulo ang schedule mo. Para bang hindi mo alam kung anong uunahin mo. Ngayon, may mga binabago ka. You are putting in the work o nag-aayos ka ng schedule mo, minamanage mo talaga para piniprepare mo na meron kang sistema na susundan sa January para everything will be at ease. Madali lang siyang gawin for you kasi may sistema ka na ngang sinusunod. Some of you meron ditong yung mga sinimulan nyo na projects, opportunities, trabaho, or even relationships. Last quarter ng 2025 ay makikita mo na yung resulta niyan ngayong January. Kumbaga unti-unti na, umuusbong na. And you will continuously nurture whatever this is. So, nurturing your career, your business, your relationship, whatever this is. Yung mga projects mo. Let's see, Leo, January 1 to 15, 2026. You have the 8 of Swords. Nako, you tend to overthink mga bagay-bagay sa paligid. Yung iba kasi sa inyo, Leo, you may be somehow perfectionist, okay? So, minsan yung pagiging perfectionist natin, yan yung it brings in frustration sometimes or stress, anxiety. So, iwasan yung i-overthink ang mga bagay-bagay. You have the 7 of Swords, the Knight of Cups. Be careful sa mga taong nangangako sa'yo or mangangako sa'yo ngayong January.
Lalo na kung may kinalaman yan sa relationship o kaya sa pera, investment. Kasi pwedeng ito ay may hidden agenda o kaya hindi maganda yung kanilang intention towards you. Okay? Especially pagdating sa pera ha, pay attention. Yung bang sabihin na, uy Leo, tara ang ganda nitong business na to, subukan mo to. Ganyan, ito lang ang gagastusin mo, yada, yada, yada. Pero, pala, kinukumbinsi ka lang niya para sa benepisyo niya. 'Di ba? And after nun, wala na siyang pakialam kung paano mo i-navigate yung business na yon. So, choose people na alam mong susuportahan ka sa mga goals mo. Hindi yung isasabotahe ka pa. And when it comes to relationship as well, meron ditong pwedeng mabulaklak ang pananalita sa'yo. 'Di ba? Kumbaga, yung pakitang tao niya sa'yo is maayos. Pero meron pala siyang tinatagong not so good intentions or cruel intentions. So, be very careful. You have to protect yourself, no? Protect your energies. And another thing, meron kasi ditong gusto kang gawin, simulan, na hindi mo magawa. Kasi, gusto mo nga perfect. Gusto mo magsimula ng perfecto. Paano mo magagawa yun? Kasi eventually, through the process, may mga mali talaga yan. Lalo na kung bago ka pa lang dyan. Meron talaga yung mali. Eventually. Kaya lang, yun yung hindi mo yan mapaperfect agad-agad na, pagsimula pa lang perfect agad. So, you have to go through the process. And yung proseso na yon, yung experience na yon, dun mo mahahasa yung galing mo. 'Di ba? So, yung expertise mo, or even perfection, comes with experience, 'di ba? Meron kang mga unresolved issues in the past na maaring magre-resurface ngayong January. Ito yung mga tinakasan mo, iniwanan mo, isinantabi mo. So ngayon, kailangan mo yung ayusin. Or else, mafe-feeling stuck ka or madedelay yung progress or pagbabago. Kasi talagang you're about to embrace a new beginning here. May new beginning. May bagong simula. Magandang potensyal sa mga nasimulan mo. Some of you will also celebrate an important event in your life. I saw here na yung iba may magpapabinyag or a-attend kayo sa binyag, kukunin kayong ninong or ninang. You have, okay, ito na nga. Ang nakikita ko dito, literal talaga to na sugal, no? So, if you are someone na mahilig magsugal, dahan-dahan lang kasi baka meron ditong maging alanganin pagdating sa pagsusugal. O you are sometimes when we take a risk too much, mas malaking mawawala sa atin. O, 'di ba? Tingnan mo, spilled milk, may regrets. You might regret something dahil nga isinugal mo o nag-take ka ng risk. Hindi naman to kailangang sugal na sa casino or what. Kumbaga yung mga nagte-take ka ng risk na hindi siya pinag-isipan. Para sabihin, kasi nga pinag-iisipan ko kaya nagtatagal. Hindi. Kumbaga well-calculated risk. Magkaiba rin naman yung ino-overthink mo na pinoproblema mo na, hindi pa naman problema. Kaysa naman yung pagiging, magkaiba yon sa careless na bahala na si Batman, sige let's go. 'Di ba? So kung alam mo sa sarili mo, pinaghandaan mo naman, then be confident to start. Simulan mo na. Huwag mo na patagalin. Okay, money, career, finances. Judgment. Uy, may pagbabago sa inyong trabaho. Yung iba sa inyo, kayo ay may shift. Kumbaga, kung ikaw ay dating empleyado, ikaw ay magnenegosyo. Kung ikaw na may negosyo, pwedeng babalik ka sa dati mong pagiging empleyado or iba sa negosyo na gagawin mo. Alam mo yun, basta meron talagang change, major change for you, Leo. This is a positive change in terms of your career, your business, your finances. Kasi magdadala to sa iyo ng stability, no? With the Knight of Pentacles. Kumbaga mas marami ka ng alam, mas matalino ka na pagdating sa pera. Alam mo na yung ginagawa mo.
dahil may inaral ka. Kumbaga, Page of Pentacles is research, training. Ito namang pag-aaral, hindi naman porque sinabi natin pag-aaral, laging sa school agad. Pwede tong sarili mong sikap, no? Like, own your own research. Napaka-available naman na ng mga informasyon sa internet, di ba? Okay, love life. Love life naman and family. You have the Three of Pentacles, the Ten of Swords, and the Wheel of Fortune. Okay, I feel like meron ditong hindi matutuloy. Ewan ko kung ito ba hindi matutuloy na relationship or yung nga naudlot o kaya meron kayong plano ng person mo na hindi siya mangyayari. Because it is protection, no? It is meant not to happen or to happen. Alam mo yun? So, whatever this is, iwasan nyo na lang na, yung bang parang take it negatively. Kasi, it is protection nga. Kumbaga, pwedeng kapag nangyari yun, mapapahama kayo, di ba? So, isipin nyo na lang na whatever is not happening para sa inyo according sa mga plano nyo, redirection siya. Some of you naman, pwedeng mas magiging kung meron kang relationship ngayon, there's a possibility of ending a situation sa relationship. Even if trinay mong ayusin. Kasi pwedeng ito matagal mo nang inaayos, pero hindi talaga nangyayari. Hindi siya, kumbaga parang paulit-ulit na problema, hindi na susolusyonan. So, it is meant to end. Ibig sabihin, merong bagong opportunity for you. Maybe a new connection or focusing more on loving yourself. May luck. Oy, all of your manifesting positive thoughts and visualizations have been heard. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, iwasan yung pag-negative thinking, overthinking na hindi pa problema, pinaproblema nyo na. Kasi mas maganda nang iniisip nyo yung mga good things, positive things, because yun yung ma-attract ninyo. Okay? Yung mga positive thoughts and visualization. So, bantayan nyo yung inyong mindset. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.